Matapos makonfirm ni Imu na itong si Scupper Gaban, ang nakalaban niya, ang muntik makahit sa kanyang vital spots at nagpabagsak sa kanya papunta sa Underworld, ay ang member pala ng crew ng former Pirate King na itong si Goldie Roger. Immediately, nag-transform siya at sinigurado niya. Sinabi niya sa kanyang sarili na papatayin niya ngayon ang lahat ng mga members ng crew ni Roger. And you know what that means, guys. Hindi lang itong si Scupper Gaban ang magsisilbing target niya ngayon, kung hindi maging sila Rayleigh, si Crocus, maging itong si Shanks at ang iba pa. Dahil ayon dito kay Imo guys, even after ng God Valley incident, mas malakas pa ang current Scupper Gaban na isang matandang ermitanyo na ngayon kumpara ng ma-encounter niya ito noon sa God Valley. And yes, tama kayo guys nang narinig, oo mas malakas siya ngayon kesa before. Pero it does not mean na itong peak niya. Siguro nag-exist ang prime Gaban or ang pinakamalakas na state niya in between ng kanyang edad ngayon and after ng God Valley incident. Dahil nakita naman natin guys, medyo bata pa naman doon si Gaban and after nga nila doon makuha itong si Shanks, sa kanila nakasagupa ang mga Holy Knights na ni minsan, ni kahit na isang beses hindi nagwagi kontra sa kanila. Hindi lang din basta ang galit nitong si Imu kontra sa may mga Will of the D, ang mga may D sa pangalan tulad ni Goldie Roger, dahil nga alam naman natin guys palagi daw siyang ino-oppose ng mga ito. Pagdating pa dito kay Roger, siya pang nagpasimula, ang nagpausbong ng Great Pirate Era dahil sa pag-reveal niya ng One Piece. Pero ang pinakarason, ang pinaka-purpose kung bakit gusto niyang i-eliminate ang lahat ng mga members ng crew ni Roger is that hindi niya inaasahan na magiging ganito daw ito kalalakas. Dahil nakita naman natin guys, may kakaiba talaga pagdating sa mga former member ng crew ni Roger. At hindi lang yon, may mga malulupet na hacks ang kanilang haki. Tulad ni Shanks, tulad ni Gaban. Kaya assuming na hindi nila matatalo dito si Imu na alam naman natin guys, sobrang taas ng chances, tatargetin niya ngayon ang iba pang mga member ng crew nitong si Roger, pati na si Rayleigh. Na for sure, hindi magiging problema para dito kay Imu na patayin silang lahat. Arguably, baka mahirapan lang siya pagdating dito kay Shanks. Lalong lalo pat hindi pa naman natin alam kung gaano talaga kalakas si Shanks ngayon at kung bakit takot na takot sa kanya maging ang mga guro sa itang world government kasama ng mga admirals. Pero kung kay Rayleigh, kay Gaban, for sure, may basican yun nitong si Imu. Lalo na't na-reveal niya nga dito ang kanyang mass superior na form na kayang-kaya niyang patayin si Gaban ngayon kung hindi nga lang dumating si Loki, si Hyrodin at hindi sila pumalag. For sure din guys, kung kayang mag-transform ni Imu sa ganitong form, may mas malakas, mas superior pa siyang form na hindi pa inire-reveal. Dahil na nga sa mga speculations ngayon guys, ina-assume ng napakaraming mga One Piece fans na baka ang form na ito ni Imu ay hybrid form pa lamang. Hindi pa ito ang kanyang full Zoan form. Siguro ang full Zoan form niya, mukhang devil nga. Literal na isang demonyo tulad ng nakita natin sa mural. Although oo, nakita natin na mukhang demonyo na siya ngayon, baka may mas ilalala pa talaga ito. To the point na parang existence siya na nanggaling sa abyss. This has also been a very big issue guys, lalong-lalo na sa nagdaan na spoilers, sa mga leakers, at sa ibang gumagawa ng content ngayon na kaya daw mag-heal nitong si Luffy, na nagre-regenerate daw ito. Pero kitang-kita naman natin napakalinaw ng context ng chapter, hindi nag-heal si Luffy, hindi siya nag-regenerate, talagang matigas lang talagang willpower niya. At may tenacity, may resilience ng Gear 5. Rason kung bakit, dapat bangkay na nga siya ngayon according kay Gaban pero nakakagalaw pa siya. Ito din ang reason kung bakit hindi siya nagre-revert back sa kanyang base form. Dahil kung gagawin niya yun, mawawalang resilience, mawawalang tenacity ng Gear 5 niya at ang kanyang durability kahit matindi ng injuries niya na pwedeng maging cause ng kanyang pagkamatay right away. Syempre, of course, malaking factor dito ang pagkain ni Luffy ng mga pagkain dahil alam naman natin ito ang kanyang main source of energy, ito ang rason kung paano niya napoprolong na nagagamit ang Gear 5. Pero it does not mean na porke binibigyan siya nito ng energy ay maghihil ang kanyang katawan. As we have seen sa mga panels ng latest chapter, hindi siya nag-heal. Nandun ang sugat, nandun ang dugo. It's just that nadadagdagan ang kanyang energy kaya kahit nangihina na siya, nakakapalag pa rin siya. Kaya nga nakakontribute pa siya sa Goku sovereignty nila. But one thing is for sure,
According sa latest chapter, hindi siya nag-heal, hindi siya nagre-regenerate. Possible na mangyari yun pero hindi pa yung nagte-take place guys sa currently released na chapters. Siguro sa susunod na chapter, sa susunod na spoiler ma-feature yon pero as of now walang confirmation na nagre-regenerate siya, na nag-heal siya, which means wala siyang ganun. Pure willpower at durability na lang nagpapatakbo ngayon sa kanyang katawan dahil nga nakita natin sa pag-arrive ni Loki, pumapalag ito kahit may grave injuries. Hindi pumayag itong si Luffy na siya lang ang nakahiga, siya lang ang nangihina. Kaya pinilit pa rin niyang gumalaw at mag-contribute pa rin para pigilan itong si Imu despite his injuries. One of the biggest mysteries din guys sa latest chapter ay ang existence nitong si Bibelo. Ang napakalaking owl na ito na nakakain daw ng isang devil fruit na pwede niyang baguhin ang size ng mga books, pwede niyang baguhin ang size ng mga inanimate objects. Rason kung bakit siya ang ginawang librarian sa loob ng Walrus Academy. Pero dito guys, may kakaibang nag-take place. Matapos sunugin nitong si Saint Killingham ang Walrus School kasamang library, akala nila wala nang mga record books, wala nang mga records tungkol sa history at sa Void Century. However guys, nailigtas, naisalba pala yung lahat nitong si Biblo. Hindi natin alam kung paano. Siguro gamit ang kanyang devil fruit or siguro manumano niya yung isinalba lahat para masiguradong walang masasayang. Pero dahil doon, alam nila na may something dito kay Biblo. Pero hindi sila makapag-engage into a conversation dito since ang language nga nito ay language ng mga animals. Therefore, kinailangan nilang kunin si Chopper at kinausap ni Biblo si Chopper. Then nakatang scenes, hindi na-reveal kung ano ang nangyari. But chances are, isang tao siguro itong si Bibelo at nakakain siya ng isang devil fruit na nag-transform sa kanya para maging ganito. Paano kung isang tao talaga itong si Bibelo at ginawa niya lamang ang pagsasakripisyo ng kanyang human form para mailigtas ang mga aklat, para mabantay nito habang buhay, para masigurado na perfectly preserved ang lahat ng ito. Kung naaalala nyo pa guys, sa pinakaunang parte ng pag-enter natin sa Elbaf Arc, may binanggit doon na do not linger here for too long. Ayon sa explorer na si Luis Arnott. Pero up until now, hindi pa natin nakikita kung sino talaga siya. Siya din ang gumawa ng aklat na Bragmen na may tinutukoy tungkol sa Little Garden at sa mga Giants. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nare-reveal. What if si Luis Arnott ay itong si Biblot? Pero hindi pa sapat ang ating information ng mga details na pwede natin gamitin para isupport ang theory na ito. Also, hindi din natin alam kung bakit sinabi niya na do not linger here for too long. Alam niya ba na pupunta dito si Imu? Or baka may kakaibang epekto ang Elbaf Kingdom sa mga outsiders once na magtagal sila dito? But what do you guys think? At siya nga pala guys, huwag kayong mag-alala, this coming Tuesday, maire-release na natin ang official spoiler review natin para sa chapter 1192 ng One Piece. Kaya naman, para masigurado nyong updated at manonotify kayo once na ma-release natin ang video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at naringin ang bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.